Sa panimula ng kwento, sa isang lumang bahay na tila matagal nang hindi inaalagaan, isang lalaki at ang kanyang asawa ang kasalukuyang binubugbog ng isang grupo ng mga usurero. Ang kandanggan ng lalaki ay iniinitan ng sobrang kumukulong bakal, at habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig, nagmamakaawa siyang bigyan pa siya ng isang buwan upang mabayaran ang kanyang pagkakautang. Ngunit ang pinuno ng mga usurero, na siyang may hawak ng mainit na bakal, ay ngumiti at sinabing kung uutang ka ng pera ng iba, dapat mong ibenta ang sarili mong mga laman loob upang mabayaran ito. Ayon sa kanya, iyon ang tamang gawin ng isang responsableng tao. Hinawakan niya ang lalaki sa leeg, may balak na idikit sa kanyang mukha ang kumukulong bakal. Sinabi niyang dapat ay maranasan din nila ang sakit na nararanasan ng mga hindi nababayaran ng kanilang mga inutangan. Habang papalapit ang bakal sa mukha ng lalaki, napansin ng pinuno ang kanyang asawa sa likuran, nanginginig at humihingal habang pinipindot ang kanyang telepono. Agad niyang inagaw ito mula sa babae at tinanong kung ano ang ginagawa niya, tinatawag ba niya ang mga pulis. Sinabi niyang kung ganoon nga, walang silbi ang kanyang ginagawa. Ngunit nang tingnan niya ang telepono, laking gulat niya nang makita niyang kausap nito ang kanilang anak. Nakasulat sa mensahe ng anak nila, "Nasaan kayo? Hindi ko kayo makontak." Ngunit bago pa niya may padala ang mensaheng dapat sana'y magpapayo sa kanyang anak na huwag nang umuwi, inagaw na ng usurero ang kanyang telepono. Napatawa ito ng malakas dahil biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang mas magandang ideya. Imbes na pahirapan ang mag-asawa, bakit hindi na lang ang kanilang anak ang pagdiskitahan? Nagmamakaawa ang mag-asawa na huwag idamay ang kanilang anak, ngunit hindi sila pinakinggan. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na takpan ang kanilang mga bibig upang hindi sila makagawa ng ingay at matakot ang kanilang anak. Itinali sila sa dingding, at nang makita nilang parating na ang kanilang anak, lalong lumawak ang ngiti ng pinuno. Ang kanilang anak ay isang estudyante sa high school at ang bida sa kwentong ito, si Kang Sunwoo. Mula sa puntong ito, tatawagan natin siyang Sunwoo. Dahan-daang binuksan ni Sunwoo ang pintuan at pumasok sa loob ng bahay. Ang kanyang ina, na hindi makapagsalita dahil sa pagkakatakip ng kanyang bibig, same time na nagdarasal at nagmamakaawang huwag na siyang pumasok. Ngunit huli na ang lahat, nasa loob na siya ng bahay at ang mga usurero ay naghihintay na lamang sa loob ng kanilang saklaw upang umatake. Habang hinuhubad ni Sunwoo ang kanyang sapatos at hawak ang kanyang bag, inanunsyo niyang nakauwi na siya. Ngunit bago pa niya namalayan ang sitwasyon, isa sa mga usurero ang biglang hamampes sa kanyang ulo gamit ang isang pamalo. Napaluha ang kanyang ina, iniisip na nasa malaking panganib ang kanyang anak. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, lalo na ng pinuno ng usurero, hinawakan ni Sunwoo ang balikat ng lalaking umatake sa kanya at buong lakas na sinuntok ito sa mukha. Sa tindi ng suntok, tila hindi na ito tatanggapin ng impyerno, at siguradong hindi na ito muling isisilang sa kahit anong anyo ng buhay. Namangha ang lahat sa nasaksihan nila. Kahit ang pinuno ng mga usurero ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa mga sandaling iyon, bigla siyang pinagpawisan at nanginig sa takot dahil sa aura na lumalabas mula kay Sunwoo. Alam niyang hindi niya kakayaning lumaban ng isa-isa, kaya napagpasyahan niyang gumamit ng bilang upang talunin ito. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan na huwag nang maghintay pa, pagkaisahan na nila ang binata at kung kinakailangan, patayin ito. Ang unang umatake ay agad na nailagan ni Sunwoo. Kasabay nito, isang mabigat na suntok ang ibinigay niya sa pangalawang kalaban, na nagresulta sa pagkaputol ng maraming buto sa tadyang nito. Napabitaw ang lalaki sa kanyang hawak na pamalo habang hinahabol ang kanyang hininga, iniisip na tapos na ang laban. Ngunit isang napakabigat pang suntok ang muling pinakawalan ni Sunwoo sa parehong bahagi ng kanyang tadyang. Sa pagkakataong ito, tuluyan na niyang binali ang mga tadyang ng lalaki, na maaaring nagdulot dito ng panghabang buhay na kapansanan. Pagkatapos noon, bumalik siya sa unang lalaking inatake niya at, bang, isang napakatinding sipa ang pinakawalan niya, dahilan upang magkalasog-lasog ang mga buto nito. 3 tao ang agad na bumagsak. Ngunit may isa pang mangmang na nagdesisyong subukan ang kanyang kapalaran. Kumuha ito ng upuan at buong lakas na hinampes sa ulo ni Sunwoo. Ngunit, dahil sa plot armor ng ating bida, hindi ito nagkaroon ng epekto. At sa sandaling iyon,
Alam ng lalaki na tiyak na ang kanyang pagkatalo. Bang! Napalipad siya patungo sa dingding, tuluyang nawalan ng malay. Sa isang iglap, naguguluhan ang pinuno ng mga usurero sa kanyang nasaksihan. Hindi siya makapaniwala sa lakas ni Sunwoo. Ngunit dahil alam niyang hindi niya ito kayang talunin, napagpasyahan niyang gamitin ang ama ni Sunwoo bilang panakot. Nakangiti siyang humarap kay Sunwoo, iniisip na may alas pa siya laban sa binata. Ngunit bago pa niya masabi ang kanyang banta, agad na dinampot ni Sunwoo ang bakal at idiniin ito sa kanyang ulo hanggang sa mawasak ang kanyang leeg. Sa huli, ang bawat isa sa mga usurero, pati na ang kanilang pinuno, ay tuluyang napulbos. Habang humihingal si Sunwoo, dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang mga magulang at sinimulang kalagan ang mga ito. Ngunit sa kanyang ginagawa, sinabi niyang hindi sana sila naghirap kung ayaw nilang mapunta siya sa ganitong laban. At pagkatapos noon, nawalan siya ng malay. Ilang oras ang lumipas, sunod-sunod ang pagdating ng mga ambulansya sa ospital, sakay ang pinuno ng mga usurero at ang kanyang mga tauhan. Ang bawat isa sa kanila ay umiiyak sa sakit, habang ang mga doktor ay nasa matinding pressure upang agad silang gamutin. Sa harap ng reception office, isang lalaking may salamin ang nagtanong sa nurse kung ano ang dahilan ng kaguluhan. Sumagot ang nurse, sinasabing isang estudyanteng high school ang nakatalo sa isang grupo ng usurero na umatake sa kanyang pamilya. Nabigla ang lalaking may salamin sa kanyang narinig. Habang ginagamot ang pinuno ng usurero, may benda sa kanyang leeg upang suportahan ang nabali nitong buto. Mahinang inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na balikan ang binata at patayin ito agad. Ngunit napangiti ang tauhan at sinabing hindi na niya kailangang mag-alala, dahil si Black Bear ay kakarating lang mula sa ospital. At sa puntong iyon, alam nilang nasa bingit ng kamatayan ang ating bida. Ang lalaking may salamin ay napansin ang usapan tungkol kay Black Bear, kaya tinanong niya ang nurse kung saang kwarto nakakonfine ang estudyanteng high school. Sumagot ang nurse, room 202. Agad siyang nagmamadaling tumakbo, dumaan sa emergency room upang makaharap ang ating bida. Habang tumatakbo, sinabi niya sa kanyang sarili, halatang nag-aalala, na kung ang Black Bear sa lugar na ito ang iniisip niyang kilala niya, siguradong isa ito sa pinakamalalakas nilang mandirigma. Kaya naman, ang makita ito sa aksyon ay makakatulong upang matukoy kung gaano talaga ito kalakas. Matapos ang ilang saglit ng pagtakbo, narating niya ang kwarto kung saan nakakonfine ang ating bida. Ngunit sa halip na agad na pumasok, pinili niyang tumayo at pagmasdan muna ang nangyayari. Kahit na naaawa siya sa ating bida, gusto niyang makita kung gaano kalakas si Black Bear, kaya hindi muna siya sumugod agad. Humarap ang ating bida kay Black Bear habang nakakabit pa rin ang swero sa kanyang kamay. Napabulong si Black Bear sa kanyang sarili, hindi inakalang ipapatawag siya para lang sa isang high school na bata. Pagkatapos, sinabi niya sa ating bida na huwag siyang masyadong sisihin dahil mayroon din siyang utang na kailangang singilin. Ngunit napansin niyang kakaiba ang ating bida, hindi ito mukhang natatakot kahit na nakatitig na ito sa kanya. Kaya naman, napagdesisyonan niyang ipakita sa ating bida kung ano ang totoong takot. At dyan muna mapuputol ang ating kwento sa bagong manual na ito. Maraming salamat.